Kung nandito sana si Kibuloy di ba? Sana napigilan niya. May power siya, di ba? May-ari siya ng daigdig, may-ari siya ng earth. Sana napigilan niya. Di ba? Grabe talaga itong si Enteng, ano? Kita niyo yung mga dating ligtas na lugar kung ituring, dating mga hindi binabaha, ngayon binaha na, lubog na rin. Bubong na lang ang nakikita dahil sa taas at laki ng baha. Diba? Sa Antipolo, example na lang. Dati talaga, iniisip ko na mag-settle doon kami tumira kasi pag bagyo man ng malakas, bumuhos man ng marami ang tubig, hindi bababaha. Pero ngayon, hindi naligtas. Diba? Ang daming mga lugar ngayon kawawa talaga. Itong mga hindi inaasahang pangyayari, ano po, awa talaga. Pasalamat tayo sa mga hindi naapektuhan. Talagang nangyayari na yung mga sinasabi sa Bible na end times na malapit na daw. Ba, hindi natin alam. 100 years from now, 1,000 years from now, hindi natin alam. Pero malapit na talaga kasi ayan, nakikita nyo, naglalabasan na yung mga bulaang propeta. Sample na lang si Kibuloy, di ba? Sabi dito, sa Matthew 3 to 4, basahin nyo na lang po sa Bible nyo o kung mayroon kayong Bible, app ng Bible sa phone nyo, pwede nyong basahin. Ano po? So, yung mga kunting linya lang, verses lang kinukuha ko dito just to emphasize. Sabi dito, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Exactly what is going on right now, di ba? I am the flesh of the Word of God. I am now the honor of the world. Siya daw yung manifestation of the flesh of the Son of God. Di ba? Siya na daw ngayon ang may-ari ng mundo, siya ang may-ari ng sanlibutan. So that is blasphemous. Ito yung example ng mga bulaang propeta na madami siyang nadideceive. Ilang milyon yung kanyang mga miyembro, di po ba? At hindi basta-basta mga edukado. So kung nag-iisip sila at hindi sila under ng evil spirit or hypnotism ni Kibuloy, hindi sila magkakaganon. Kasi I do believe na mayroong something siyang ginamit. Kasi nga, di ba, ginagamit siya ng devil. Kiniklaim niya na siya si Jesus, which is not true. Kasi, di ba, si Jesus ay holy. Si Jesus ay powerful. Si Jesus ay humble. Si Jesus ay matulungin. Si Jesus ay hindi sinungaling. Si Jesus ay hindi manluloko. Di ba? So, kabaliktaran siya ni Kibuloy na maraming mga kaso ngayon. Pasensya na po sa mga members. I'm just trying to open your eyes. Read the Bible and consider what the Bible tells you. Tanggapin niyo po si Jesus upang inyong maging tagapagligtas. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Shall not perish, hindi mamamatay kasi yung espiritu natin after ng life natin dito sa earth, kasi syempre earthly body lang ito we are destined to die kasi mahirap yung habang buhay kang buhay, marami kang pagdadaan ng paghihirap. So after that, mayroon tayong eternal life. If you accept Jesus Christ, for He is our Savior. He is our Redeemer sa ating mga pagkakasala at pagkakamali sa ating mga buhay. Siya lang ang ating kaligtasan. Sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, walang ibang sino man na pwedeng makarating sa langit tulad ng kiniklaim ni Kibuloy, no? Iba ang langit niya. Kung hindi tatanggapin si Jesus Christ. He is the only way. Not Mama Mary, not Saint Peter, o kung sino pang mga santo. Walang iba. The only way is the Son of God who is Jesus Christ. Yun po yun. Ang dami nang nadideceive. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo para ma-search nyo naman.
tayo na mga Kristiyano, tayo na mga born again Christians, born again in the Spirit because we have the Holy Spirit in us. We are born again through the Spirit. Hindi sa isisilang muli tayo sa flesh, di ba? Kasi ibig sabihin yun, nabago na yung ating pag-iisip, nabago na yung ating mga pananaw, at nabago na yung ating mga paniniwala. Ganun po yun kasi nasa puso na natin si Jesus na although nagkakasala tayo everyday o hindi man everyday, basta nagkakamali tayo, sigurado yan. Kasi nature na natin sinful eh. But it is not us who are sinning anymore, but the sin in us, the flesh, this flesh na maraming pagkakasala, di ba? Mag-isip ka lang ng di mabuti, kasalanan na yon. Magalit ka lang ng kung ano-anong naiisip mo at sinasabi mo, kasalanan na yon.